Hello po mga ka-reviewers! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ako po si Eden. And if you're new to this channel, please click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga videos. And this is another episode of Mommy's Beauty Tips and Hacks. At sa video na ito, i-share ko po sa inyo kung paano maglinis ng mga makeup brushes and sponge. Ayan, bago muna tayo maglinis, i-share ko muna sa inyo yung mga brushes na meron ako at alin dito yung pinaka-importante na dapat meron kayo. Ayan, so meron akong foundation brush. Ito, nabili ko to sa Fashion 21. Actually, ito sobrang tagal na to sa akin, siguro mga 5 years na siguro to. Maganda pa rin siya. Tapos, maganda dito, kaya ko to nagustuhan, meron siyang pouch. Kasi syempre, pag, for example, dadalhin mo siya sa labas, so meron ka ng ready na lagayan para sa kanya. Tapos, meron akong buffing brush. So, ito, sa Real Techniques ko siya nabili. So, pero actually, ano to madalang ko siyang gamitin. Tapos, meron siyang, ito, foundation brush din to. Pero, ito, ginagawa ko siyang pang-contour. So, mas komportable ako na pang-contour ko siya gamitin. Tapos, meron akong, ito yung detailer brush. So, ito yung ginagamit ko pag nananaid na ako ng mga foundation. Tapos, merong, ito, blush brush. Ayan. Ay, hindi. Parang ito pala yung contour brush. Pero nagiging blush brush ko na siya. Ayan. Tapos, meron akong eyeshadow brush. Ayan. So, actually, isa lang meron ako nito kasi hindi naman ako masyado gumagamit ng eyeshadow. So, basically, mga nude color lang naman yung ginagamit ko. Or, madalas, kinakamay ko na lang. Mas komportable akong gawin ko. Tapos, meron akong blender brush. So, ito, para kung hindi ako nagkakamali sa Nichido ko to nabili. Ayan. Maganda rin naman siya. Tapos, meron akong spoolie. So, sa lahat ng mga nabanggit ko, actually, kaya namang i-perform ng kamay lang. Hindi naman kailangan na meron talaga kayo nitong mga to. Pero, para sa akin, ang pinaka-importante na brush na dapat meron kayo, itong spoolie brush. Kasi ito talaga yung magbibigay sa inyo ng magandang kilay. Diba? Kilay is life. Pero basically, ang ginagamit ko, or yung common talaga na meron ako sa araw-araw na nasa bag ko, itong spoolie brush at saka itong foundation brush na to. So, ayan. Lilinisin natin sila. Ayan, dahil maglilinis din lang naman tayo ng mga brush, isasabay ko na yung mga sponge. So, actually, itong mga sponge na to, mga libre lang to sa mga compact na nabibili ko or doon sa mga powder ko. Pero, tinatabi ko siya kasi ang nangyayari minsan kapag minsan nagme-makeup ako kapag may mga events. Wow! Mukhang makeup artist ba? Ginagawa ko lang siyang punasan ng mga brushes. So, parang ganyan. Lalo pag sa eyeshadow, pampunas-punas ganyan. So, hindi ko tinatapon kasi tinatabi ko lang naman. Sinisave ko din naman yung mga to. Kasi nga, yung mga nasa foundation na na naka-compact, yung gantong brush na lang yung ginagamit ko. Mas komportable ako dito kaysa sa sponge. So, ngayon, nilinisin natin sila. Ito yung mga kailangan natin gamit sa paglilinis ng brush. So, una, kailangan natin ng mild na liquid soap. So, before, ang ginagamit ko, kahit anong shampoo kasi maganda rin naman siya makatanggal ng mga powder tsaka ng mga foundation dun sa mga brush. So, ito, na-discover ko maganda rin naman gamitin. Mild pa siya. So, very gentle dun sa mga brush. Tapos, kailangan natin ng baby oil. Itong baby oil, para dun sa brush na ginagamitan natin ng mga foundation na
para mas maganda yung pagkakalinis. Tapos, habang nililinis, so pwede mong paikutin mo na lang sa palad mo in a circular motion, pero mamaya papakita ko na rin yun. Ako nag-improvise na lang ako ng Lego ni Jayden eh. So, hindi tayo maglalaro pero itong Lego na to, para na merong rough surface. So, para mas maganda yung pagkakalinis natin mamaya. Tapos, finally, itong conditioner. So, kahit anong conditioner lang yung gamitin nyo. Pero, basically, ito, hindi natin gagamitin dun sa brush na pang eyeshadow. Para mas maganda lang yung kapit ng makeup. So, the rest ng mga brushes, gagamitan natin ng conditioner. Bakit ba kailangan na nililinis natin yung mga brush? Siyempre, kasi dahil pinapahid mo siya sa mukha mo, so may mga oil na napupunta doon sa brush, may mga bacteria din doon. So, kailangan talaga nililinis natin siya regularly. So, at the same time, para din hindi rin magkaroon ng chance na makontaminate din yung mga gamit. Kasi syempre, ginagamit mo yun sa mukha mo eh. So, kailangan yung mga tools mo malinis para hindi ka prone sa mga pimples. Ayan, so babasain muna natin yung brush. Pero wag niyong isasagad dun sa handle ha. Tapos, konting tubig lang. Babasain muna natin. Ganyan. Ayan. Tapos, dip na natin dun sa sa sabon. So, paikot mo lang sa kamay. Ayan. Tapos, isa pa uli, gamitin naman natin yung Lego. Ayan. Ikot-ukotin mo lang siya. O, diba? Nakita niya, natatanggal na yung mga foundation. Tapos, mamaya, aanlawan pa uli natin gamit yung conditioner. Ayan. So, ito namang blender brush. Ito, kailangan lagyan natin ito ng oil kasi ginagamitan ko kasi ito ng waterproof na foundation eh. So, basahin lang natin. Ayan. Tapos, lagyan natin ng yung liquid soap. Ayan. Ayan o. Kunin natin yung Lego. Ayan, nakita nyo. Dami niya. Tatanggal. Lagyan na uli natin ng sabon. Tapos, lagyan na natin ng baby oil. Ayan, ang bilis matanggal ng foundation pag merong oil. Medyo mas matagal itong linis. So, ngayon naman, aanlawan na natin sa conditioner. Ayan. Pero pipiliin lang natin yung aanlawan natin sa conditioner. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, may mga brush na hindi kakapit yung makeup kapag masyado siyang madulas. Okay, so kuha lang tayo ng conditioner. Natapos na natin linisan yung mga brush at saka sponge. So, ngayon naman, patutuyuin natin siya gamit yung tissue. So, kasi mas marami pang tubig na na-absorb yung mga brush eh. So, tanggalan pa natin ng konti pa mga tubig. Ito naman mga sponge. Ayan. Tapos, gamit yung malinis na towel para mas makuha pa yung tubig na nandun sa mga
bristles ng brush nyo. So, ganyan-ganyan niyo lang siya. Dahan-dahan lang para, syempre, yung mga hibla niya, medyo gentle din siyang matuyo. Ayan, pagkatapos naman natin na punasan sa malinis sa towel, pwede na natin siyang patuyuin. So, medyo elevated na lang yung posisyon ng bawat brushes mo. So, parang ako, nilagay ko dito sa pinggan, tapos may towel, tapos pinold ko dito para medyo mataas. Ayan, tapos, ganyan. Tapos, kahit overnight, yan, yun lang siya, matutuyo naman siya. Tapos, pwede nyo rin itapat sa electric fan. Ayan. O, ayan. Malinis na lahat ng mga brush ko. Ready na tong gamitin. Ayan, ang sarap-sarap nilang gamitin. No? Excited na ako uling gamitin itong mga to. Ayan, so tapos na tayo. At maraming pong salamat. At sana po may natutunan kayo ha, kung paano maglinis sa mga brush. Sa mga susunod pa namin video, bibigyan ko pa kayo ng ibang tips tungkol sa makeups and mga beauty products. Ayan, maiksi lang ulit itong video na ito, pero sana may natutunan kayo, lalo yung mga momshies dyan ha. Muli po, marami pong salamat sa inyong oras na ginugol para mapanood ng video na ito. Ako po si Eden. Please do not forget to like and subscribe. Thank you for watching!